Gaano man kamoderno ang mga paraan ng pagluluto ngayon, may mga kultura at lugar pa rin na kumakain ng hilaw na pagkain. Lumaki raw sa isla si Gina May. Kaya ang mga laman dagat hindi nawawala sa kanilang hapagkainan. Tatay ko, yun yung pangunahing hanap buhay niya dati ng mga bata pa kami. Kaya nakasanayan na namin kumain ng mga hilaw na seafoods. Mas masarap na kainin yung hilaw na seafoods. Mas malinamnam siya, mas matamis kaysa sa luto. Katunayan, ni minsan daw hindi raw siya nagkasakit dahil sa pagkain ng hilaw. Minsan malansa, pero kinakaya naman ng sikmura ko. Sanay na yung katawan ko kumain ng hilaw ng mga seafoods. Pero ang tanong ni Juan, ligtas ba talagang kumain ng hilaw? Lalo na kung laman dagat? Catch reveal, mga ka-wonder! Ito yung huli namin ngayon. Ang dami. Jackpot. Ito guys, mas masarap to kaysa sa luto. Mas malasa yung laman niya kaysa sa pag niluluto. Kaya mas gusto ko siyang kinakain ng hilaw. Matamis. Kahit suka lang yung katapat niya. Ito naman guys, oh. Malaking cuttlefish. Masarap din to sa kinilaw. Yung iba ginagawang adobo, sa amin kinakain na namin to ng ganito. Mas malasa kasi siya. Siyempre, meron tayong mga pwedeng makuha ng mga intestinal parasite na galing mismo doon sa isda or pwedeng doon sa water, no? Contaminants. Pwede rin tayong magkaroon ng mga infection from bacterial pathogens. Sasawsaw mo lang ganyan sa suka. At ang payo niya sa isang katulad ni Gina May na mahilig sa hilaw na seafoods, hinay-hinay lang at huwag sosobra. Extra precaution po ang kailangan talaga dito to make sure to minimize the risk of foodborne illness sa kanilang mga customers. Sa kabila ng mga paalala, tuloy lang daw ang paglantak ng seafoods fresh from the sea si Gina May. Sarap. Ayos lang din naman maging mapusok sa pagkain. Basta't lagi pa rin isaalang-alang ang sariling kapakanan. Sarap. Maraming nakamamanghang kwento si Juan. Joel Ayos Ernar. Wow! Nakabibilib sa ilan. Pinagdududahan naman ng iba. Ang mga talento at abilidad ni Juan, Sarap. kakaiba talaga.